Ngayon, pag-usapan naman natin ang mga bagong updates sa US Embassy Manila tungkol sa non-immigrant visa at sa mga immigrant visa. Since marami po ang nag-a-apply ng US Tourist Visa, mag-a-update na po ako sa inyo. So, meron pong fee increase sa mga US Tourist Visa applicants. So, ang bagong presyo or price ng MRV visa fee ay $185 na po. So kung kayo ay first time na mag-a-apply, ang babayaran nyo po ay equivalent sa $185 US. Nagtaas na po ang presyo ng US Tourist Visa MRV fee. Sa mga mag-a-apply first time ng US Tourist Visa, lahat ay magkakaroon ng interview. So, ibig sabihin, wala pong waiver na tinatawag sa inyo. So, lahat ng first time na aplikante ng US Tourist Visa, dadaan po kayo ng interview. At ang inyong interview ay dapat nyo pong i-set up. Ibig sabihin, ang US Embassy ay hindi magse-set up ng interview para sa inyo. Dapat kayo po ang magse-set up ng inyong US Tourist Visa interview. Ano po ang mga rules sa pag-apply ng US Tourist Visa? Unang-una po, dapat kayo ay magbayad ng MRV fee or visa fee bago po kayo mag-apply ng US Tourist Visa or bago po kayo maghanap ng slot para sa inyong interview. Sa mga first time mag-apply ng US Tourist Visa, pwede po kayong mag-apply ng expedited appointment. Kaya lang po sa expedited appointment, may mga dahilan lang po para mabigyan kayo ng appointment. So, ang unang rule, dapat ang inyong rason ay naka-specify. Ibig sabihin, kung ang inyong reason ay hindi nakalagay sa mga dahilan para kayo mabigyan ng expedited appointment, hindi po ito mag-grant. So, dapat po mag-book po muna kayo ng regular appointment bago kayo mabigyan ng expedited appointment. Ano-ano ang mga dahilan para sa expedited appointment? Ito po ang mga qualifications para sa expedited interview appointment. Unang-una, kung meron pong funeral or namatayan na immediate family member. Pangalawa, kung merong medical emergency. Pangatlo, kung mag-aaral sa Amerika, mag-start na po ang school day. Ngayon naman po, ano po ang dapat gawin sa pag-request ng expedited interview appointment? Kailangan meron po kayong online visa application, bayaran ang application fee, at mag-schedule muna ng available na interview appointment. Kapag nakapag-schedule na kayo ng regular appointment, dito lang po pwedeng ma-consider ang request po ninyo for an expedited appointment. Ngayon, ito po ang mga bagay na hindi pwede sa expedited appointment pag a-attend ng kasal or graduation ceremonies or pagtulong sa mga buntis na kamag-anak. Also, participating sa annual business or professional conference at last-minute tourism. So, meron pong mga tinatawag na self-funded travels. Kung kaya nyo pong sustentuhan ang sarili ninyo para sa pagtutour sa US, meron pong mga specific na requirements. So, kadalasan ang mga self-funded travels ay kayo po ang mag-shoulder ng inyong expenses. So, kung kayo po ay mag-shoulder ng inyong expenses, dapat meron po kayong pondong nakalaan para sa inyong transportation, sa inyong accommodation at sa inyong pagkain. Kung kayo ay magkakaroon ng self-funded travel at kayo ay titira sa ibang kamag-anak or pamilya sa Amerika, dapat meron po kayong affidavit na susuportahan po kayo ng inyong kamag-anak sa abroad or sa US. So, magdala po kayo ng original na affidavit at i-provide po ninyo ang inyong itinerary kung saan po kayo pupunta, gaano kayo
katagal mag-i-stay sa US at ano ang inyong purpose. Kung kayo ay mag-fill out ng DS-160 para sa US Tourist Visa at ito ay first time, dapat po ay mag-provide kayo ng impormasyon sa mga kamag-anak or pamilya na magpo-provide sa inyo ng tulong pinansyal para sa inyong pagbiyahe. So alam nyo po dapat ang mga impormasyon or personal information ng inyong kamag-anak or kaibigan or pamilya na inyong tutuluyan sa US. So lahat po, yung kanilang trabaho, saan sila nakatira, gaano katagal na sila nakatira sa US, ilan po ito sa mga impormasyon na dapat nyo pong alamin bago po kayo mag-fill out ng DS-160. Dahil ang mga tanong sa inyo ay tungkol sa mga impormasyon na inyong ibinigay sa DS-160 form. So, dapat consistent lahat ng information na nakalagay sa DS-160 at sa mga sagot na ibibigay nyo sa consul during your interview. Sa mga magre-renew ng US Tourist Visa, meron pong requirements na pwede po kayong magkaroon ng no interview or ibig sabihin, i-waive na po ang inyong interview. Kaya lang meron tinatawag na eligibility requirements. So, ano-ano po ba ang mga eligibility requirements? These are the standard eligibility requirements if you're going to renew your B1, B2 visa to avail of the no interview waiver. First, you must have a previous B1, B2 visa that you wish to renew, and your prior visa was valid for 10 years. So, if your previous tourist visa was valid for less than 10 years, then you are not eligible and you must undergo an interview. Another requirement is that your prior visa is still valid or has expired within the last 48 months. Another requirement is that you have in your possession your passport with a previous visa from the same visa category for which you now wish to apply. Please take note that you must satisfy all of the requirements for eligibility criteria. The other requirements are that your name, date of birth, and gender on your last visa are the same, or if there is a name change due to marriage or annulment, you must provide documentary proof. Another requirement is that your most recent visa was issued on or after your 14th birthday. Also, the last time you applied for a visa, it was approved. Another important requirement is that you have not requested an extension or change of status through USCIS. Wala pong tinatawag na expedited appointment. Ang expedited appointment ay para lang ito sa mga first time na mag-a-apply ng US Tourist Visa. So, kung kayo ay magkakaroon ng renewal ng inyong US Tourist Visa, dapat mag-book muna kayo ng regular appointment kahit na kayo ay eligible for no interview because ito po ay isang requirement. Kung kayo ay magre-renew ng US Tourist Visa, dapat ang validity or expiration ng US Tourist Visa ay within 4 years. So, meron po kayong 4 na taon bago po ito mag-expire. Pwede na po kayong mag-renew. Pero kung more than 4 years na po na nag-expire ang inyong US Tourist Visa, hindi na po kayo pwede sa no interview waiver. So, ibig sabihin magiging first-time applicant po kayo. Merong bagong panuntunan ang US Department of State sa mga magre-renew ng US Tourist Visa. Gawin nyo po ito bago mag-December 31 dahil meron pong advisory na pwede pong mawala na po ang privilege nyo na magkaroon ng no interview. So, hanggang December 31, 2023 lamang po ito. Salamat po sa pagsubaybay sa aking channel. Kung kayo po ay merong questions or comments, paki-post na lang po sa comment section below ng aking video. At doon naman sa mga gustong maghatid ng mensahe, meron po akong Facebook page, Adventures in America. Mag-submit lang kayo ng inyong question or message or pwede rin po kayong mag-email. So, hindi po lahat ay nabibigyan
ng timely response dahil marami po ang nagsesend ng message sa akin. So just send it to my Facebook message or Facebook page and sa aking email address. At salamat po sa pagsubaybay. I hope everyone is staying safe and have a great day.